finally in Busan! So happy, may naabutan kami cherry blossoms pa dito sa Busan. And super ganda ng view. Yung loob, since may sugar and fish siya, masarap. Masarap yung combination. Ganda niya talaga, as in, sobrang ganda. Guys, alam nyo ba, super bilis nung process lang namin today. Wala masyadong pila sa sa check-in, and then wala din pila sa immigration. Tapos, ano pa ba? Ayun, ang bilis lang. Medyo konti pa kasi yung tao kapag hapon yata. And, ayun, time check, it's 6:27. Tapos naghintay na lang kami ng boarding time namin. And so far, ito yung sa mga flight namin na super bilis lang. And super smooth ng process. Ayun. 4 hours yung flight. 4 hours yung buong journey natin. So, doon na lang ako babawi ng tulog. And then tomorrow, diretso na tayo sa Seoul Station to take the train to Busan. And, ayun, hopefully may energy pa ako bukas nito kasi kulang talaga yung tulog ko. So, I'll see you tomorrow na lang. Okay, quick story time. Hindi talaga dapat itong van na to yung sasakyan namin going to Seoul Station. Supposedly, magbabas lang dapat kami. And inoferan kami ni Kuya Driver na mas cheaper daw sa kanya. And meron naman daw kaming kasabay na dalawa pang passengers. Sila naman going to Myeongdong, so pumayag kami. Pero, hindi naging ganun yung ending. So, update. Andito na kami ngayon sa Seoul Station. And, medyo parang naloko kami ng driver ngayon. Sabi niya sa amin, iba yung binanggit niya na rate, tapos nagulat ako, 25,000 won each pala yung signal niya. Hindi ko sure kung naririnig ninyo ako. Tapos ang ingin nitong maleta. But anyway, it's currently 4 degrees Celsius kaya nanginginig ako ngayon. And, ayun, nasa Seoul Station na tayo. Kailangan natin magmadali kasi nanginginig na talaga ako. Dito ako sa liwanag. Usok check. Usok check. Isa pa hindi kita. Guys, update. 4 AM pa pala yung bukas ng Seoul Station. 3 AM pa lang. So ngayon, di namin alam kung saan kami tatambay. And, in-underestimate ko yung lamig. Hindi ako nagdala ng puffer jacket. Kaya nanghiram muna ako kay Carl. Super lamig niya pala. Bakit ganyan? Parang ganito yung lamig nung nagpunta kami dati ng winter. Ayan, nanginginig.
Tapos siya, nagawa pa niyang maglakad-lakad doon. Hindi ko alam kung nakikita niyo siya. Yan, gusto niya yan. Gusto niya yung ganyang weather. Yung manginginig ka na talaga sa lamig. Ako, nakapuffer na ako lahat-lahat. Tumatagos pa niya yung lamig. Very wrong talaga. Dapat nag-bus na lang kami. Dapat naghintay na lang kami ng bus doon. At least alam na namin. Although yung difference nung pamasahe is hindi naman siya super laki. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan is yung kailangan namin maghintay ng matagal dito. Ayun lang. So, ito yung order namin. Egg muffins and then hash browns. Tapos, thankfully, meron silang decaf na vanilla latte and then iced americano yung kay Carl. Buti na lang kasi gusto ko talagang uminom ng hot drinks pero puro coffee yung available. Pero buti na lang talaga may decaf sila. So, ayan. Let's eat! Parang mas crunchy yung ano nila. Yung hash brown nila. No? By the way, ito yung oras ngayon. 4:50. Ayan. 5 o'clock. Ay, wait. Bacon and egg. Ito palang akin, egg muffin. Tapos yung train namin, magbo-board siya ng 8:15 a.m. So, meron pa kami ilang oras. Para mag-wait. Unfortunately, dahil nga super aga namin. Dahil hindi ko in-expect na ang bilis lang ng process ng mga nangyari after namin matapos. Anyway, okay lang. Masarap naman to. Finally, nakapag-board na kami ng train to Busan. And so far, wala namang zombie dito. Charot. So, if ever kayo itatry ninyo mag-train to Busan, i-make sure nyo na muna kayo sa mismong car o yung ito nga yung car na tawag dito. Kasi paunahan dun sa lalagyan ng luggage. And meron kaming 3 luggages. And buti na lang nauna kami. Kaya nailagay namin siya lahat doon. Anyway, bala ko matulog lang buong biyahe. Kasi sobrang puyat and pagod na din talaga. Kay super ganda ng Busan. For me, sobrang worth it niya puntahan. Kahit sabihin mo mag-spend ka lang dito ng mga 1 to 2 days. Kasi look, ang ganda. Hindi masyadong visible sa camera, pero yung ganda niya talaga, as in, sobrang ganda. Nakapag-drop na kami ng luggages. So, ang goal natin is makahanap ng kakainan for late lunch.
We're finally inside our Airbnb and super ganda ng view. Kita nyo ba yan? So, i-quick room tour ko kayo. So, pagpasok nyo, meron lang maliit na mirror dito. And then, next is yung bathroom nila na I think maganda naman din talaga. And wait. Saan maliligo? Ito. Nandito pala. So, unang makikita natin is yung bathroom nila. And then, on this side is yung shower area. Ayan. Diba? Ang ganda. And then, this side naman, ayan, meron tayong coffee maker, microwave, and then washer. Tapos may mga unting gamit siya. So, pwede ka sigurong mag-light lang ng mga cooking, like yung mga noodles. Ayan, meron siyang heater dyan. Ayan, meron siyang mga gamit. Tapos yung small table nila nandito. And then, ito talaga yung dahilan kung ba't ko to binook. Kasi, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Gigising ka and matutulog ka na ganito yung itsura ng view mo. Tapos, meron tayong TV dito. And then, meron din silang balcony na napakaganda. Kitang-kita natin dito yung beach. Ayan. Wow. Ang ganda. Wala na yata ako ibang sinabi, kundi ang ganda. Ang ganda talaga ng Busan. And, hindi pa kami yan gumagala ha. Nandito pa lang kami sa Guangali Beach. Ito pa lang so far yung naiikot na. Hindi ba naiikot? Napuntahan namin. And super nice. And malinis siya, mabango. Talagang worth the price naman. And bago ko makalimutan, nandito pala yung ref nila. Ayan, ganyan siya. Naka-hide siya, diba? Ang linis. Ganito yung mga gusto kong ref, hindi nakikita. Mukha lang siyang cabinet. And then, nasa baba yung freezer niya. Okay, so honestly, sobrang lamig pa din. Talaga. But look, parang hindi. Kasi nasa beach ako, tapos super nice, super ganda. Tapos ayan, makikita ninyo, may mga buildings, and then yung beach na agad, tapos yung bridge, and then this super nice na sand, na ang ganda lang din talaga mag-walking. And marami silang mga cafes, mga photo booths, tapos mga restaurants nila, pero mostly nag-open late na. So, ayan, ganyan siya kalaki. Ganyan. Gandun. Pero na-try namin yata yung hanggang doon lang, dito na part. Di na kami nakapunta dyan na part kasi parang masyado na siyang malayo. And now we're planning to go sa side na to. Kasi may nakikita kami mga cherry blossoms. Hopefully, maabutan namin siya bago magdilim. Guys, I'm so happy. May naabutan kami cherry blossoms pa dito sa Busan. Akala ko talaga, nag-ano na sila. Nag-fall na. Pero look, ang dami pa rin nila. Near lang to dito sa Guangali Beach. Actually, doon lang sa may bandang dulong part. Ang ganda. Super nice, super ganda. Konti lang ng tao dito. Hindi siya ganun kadami. Siguro kasi, yung mga tao is, tapos na sila. Tapos na sila sa, nung time na nag-peak talaga yung bloom niya. Pero para sa akin, para nasa peak pa rin siya. Kasi, ang dami pa din niya. Ayan, oh. Diba? May mga part na nakalbo na, pero ang dami pa din. Tapos, super ganda. Ang ganda. Guys, may hotok dito. And gusto talaga namin siya matry, kaya we will try it today. Pero isa lang ito try natin.
Baka lang hindi magustuhan. Taste test ng hotok. Sarap. Ingat. Ito yung sugar with cheese. Tama ba? Sarap. Sarap. Harap. Hindi, sarap yun. 2,500 won. Or 3,000. 1,000 lang. 3,000 pala. Pag with sugar and cheese. Ito. Ang sarap. Ano ba? Paano ko ba explain? Crunchy yung labas. Tapos yung loob, since may sugar and cheese siya, masarap. Masarap yung combination ng sugar, matamis. Tapos, yung cheese hindi ko masyado malasahan. Tapos ayun, parang siyang, ayun, fried siya. Pero hindi naman siya ganun ka-oily. Ang sarap. Ang sarap. Tapos meron siyang palaman na, ano ba yung palaman? Ako munggo eh. Parang siyang munggo. Sarap. Parang siyang, siguro mga 4 out of 5. Yung sarap niya. Perfect pang merienda. Alam niyo guys, so far sa mga experiences namin, ang napansin ko, mababait yung mga locals dito na matatanda. And also yung kahit di naman matanda, wala pa naman kaming na-experience na negative or hindi maganda. Pero ayun, yung iba mababait talaga. Kasi sa observation ko. And ayun, kaya for me must visit talaga yung Busan kasi ang ganda talaga niya. Hindi ka magsisisi kahit mag-spend ka lang dito ng one day. Kaya lang mabibitin ka. Kaya siguro someday kung babalik kami dito, medyo tatagalan pa namin para naman masulit. Like kapag gabi na siya, umiilaw yung mismong bridge. Diba? Nice. Tapos dito ang dami nagja-jogging, nag-walking. Ayan. Tapos paikot yan doon. Actually, ito palang galing na explore namin. Hindi pa nga siya totally todo explore. Yung mga obvious lang na mga places yung mga napuntahan namin. Yun doon. Balak namin daanan tong church dito. May church kami nakita. Tapos magdi-dinner lang. And then tomorrow, mag-explore kami ng mas marami dito sa Busan. Pero hindi naman sobrang dami. Yung mga part lang na kaya ng oras namin. Kasi tomorrow na din yung check-out doon sa Airbnb. And hindi kasi sapat yung oras dito. Kaya konti lang yung mapupuntahan. Pero for me, kahit yata pumunta ka dito ng isang araw lang or overnight, worth it yung punta mo. Kasi worth it yung pamasahe mo. Kasi medyo pricey talaga yung pamasahe dito from Seoul. Kasi diba syempre magti-train ka, KTX na train. And pricey talaga siya. Pero para sa akin, worth it siya. Kasi once in a lifetime lang ganitong experience na makikita mo. Ayan, sarap lang dito tumambay. Maghanap tayo ng kakainan. Saan ba masarap? Marami-rami rin sila mga shops dito. Okay guys, update. Hindi na kami natuloy na mag-dinner sa labas. Nag-ikot-ikot kami doon sa buong likod ng Guanggali. Pero wala kaming mahanap. May marami naman, pero wala kaming mahanap na Vietnamen. And gusto kasi namin ulit sana magsabaw dahil malamig nga. Kaya sabi ko, uwi na lang muna kami. Unfortunately, pag uwi namin, nakaramdam ako ng sama ng pakiramdam. Siguro dahil sa lamig. Kaya sabi ko, kay Carl, siya na lang muna bumili ng food namin and maghintay na lang ako dito. So, ayun lang. Kakain lang kami for tonight and then after that, I'll see you guys tomorrow. Dinner!